Kung tayo po ay mga kapatid may libro, may Bible, mga kapatid, samahan niyo po ako basahin ang Matthew chapter 5, verse 3 to 12. Sa mapapalat ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang karya ng langit. 4. Mapapalad ang mga nangahapis sapagkat sila'y aluwit. 5. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6. Mapapalad ang nagugutom at mga uhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. 8. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. 10. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang karya ng langit. Mapapalad kayo pag kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng saring-saring masama sa pawang kasinungalingan dahil sa akin. 12. Mga kalakayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pag-uusig sa mga propeta na mga una sa inyo. Ang pamagat po natin mga kapatid, pinamagatan ko po, you are blessed. Blessed, mapalad ka mga kapatid. Tanong ko muna, mapalad ka mga kapatid? Amen. Lahat tayo mapalad. Hindi naman porkit na sinabi mga kapatid na blessed ka, gaya na sinabi kanina ng MC natin na may nakikita lang nila yung isang taong blessed kapag maganda ang buhay niya. Amen? Ganun lang yung minsan yung sinasabi nila. Pero bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ito yung bagay na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Tatandaan natin, hindi madali maging Kristiyano. Amen? Kaya mayroong mga bagay na sinasabi ang ating Panginoon patungkol sa mga mapapalad na tao. Hindi ito patungkol sa trabaho na may maganda kang trabaho. Hindi ganoon mga kapatid. Hindi ito sinasabi natin na mapalad ka kasi dahil maganda buhay mo, mayaman ka. Hindi ganoon mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon na mapalad. Although nararanasan natin yan sa ibang tao na hindi naman kasi lahat tayo pantay-pantay. Amen? May mga taong mayaman, may mga taong mahirap, mga kapatid. Pero mayroong mga taong sakto lang na nakakakain ng 3 beses sa araw, mga kapatid. Pero ito yung ating tatalakayin na to, ang purpose po nito, para i-remind tayo, mga kapatid, na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, ay marami pa rin tayong distraction. Amen? Marami tayong distraction. Hindi porkit na dumadating sa time na, sabi nga ang pangit bilang isang Kristiyano kapag hindi ka pumasok sa distraction. Amen? Ang pangit mga kapatid kasi wala tayong tibay kapag hindi tayo nakaranas ng pagsubok. Amen? Mga kapatid, sabi dito, yun mga kapatid, hindi lahat ng mapapalad o bless ay puro kasaganahan. Darating yung time na susubukin din tayo. Tama po ba, amen? Amen. Mga kapatid, susubukin tayo. Sabi nga ng verse 3 mga kapatid, dito sa pag-aaral natin mga kapatid, sabi dito, mapapalad ang mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang karya ng langit. Ito yung isang bagay mga kapatid na bilang isang Kristiyano, sabi diyan na mapapalad ang mapagkumbabang loob. Ito yung isang bagay mga kapatid na bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat mapagmataas. Dapat hindi ka, yung parang alam mo yung feeling na parang itinataas mo lang yung sarili mo, yung mga bagay na dapat simpleng tao lang. Kasi ang tingin sa atin ng tao sa sanlibutan, kung iisipin natin, kung lalabas tayo, ang lagi nilang tingin sa atin, dapat mabait tayo. Dapat mapagpakumbaba tayo. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Dahil naglilingkod ka sa Panginoon, yan yung pinaka-first ng tao, tingin sa'yo ng tao. Kapag once na ikaw naglilingkod sa Panginoon, dapat ipagpapakumbabang loob ka. Amen? Although, hindi natin may iwasan yan. Kasi mga kapatid, may mga bagay, mga kapatid, na tataas talaga yung pride mo, tataas yung mga bagay na nararanasan mo na hindi mo dapat nararanasan. Pero tatandaan natin mga kapatid, piliin natin palagi maging mapagpakumbaba sa bawat oras, mga kapatid. Kasi mga kapatid, kung ikaw lagi kang mapagpakumbaba, sabi ng Biblia, sapagkat kanila ang ari-arian ng langit. Ito yung kagandahan mga kapatid pag ikaw mapagpakumbabang tao. Mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, sapagkat kanila ang ari-arian ng langit.
Sabi pa, hindi mapagmata o mapanlait sa kapwa. Kapag sa may mapagpakumbaba kang loob, dapat ito yung isang bagay na tinatatak natin sa isip natin. Dapat kapag sa tayo, meron mga tao na nambubuli, tama? Dapat hindi na tayo nakikiisa sa kanila. Kapag sa may taong binubuli, dapat tayo yung nagliliwanag sa kanila. Na dapat tayo yung una na magsasabi sa kanila, huwag niyong bulihin yan. Huwag natin siyang pagtripan. Huwag natin siyang laitin. Kung malibawan yung nakita mo, meron taong pilay, tapos nagtitripan nila, pilay. Dapat ikaw yung unang-una maawa. Mga kapatid, ikaw dapat yung magsabi sa kanila, huwag natin laitin. Huwag natin sila matahin. Huwag natin silang dagdagan pa ng sakit. Mga kapatid, masakit. Anong feeling mga kapatid kapag nilalait ka? Di ba sobrang sakit? Di ba? Sobrang sakit kapag sa nakakaramdam ka ng ganyang bagay. Pero tatandaan mo, pero kung ikaw bilang isang tao, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon at sinabi ng Biblia, mapapalad ang mapagpakumbabang loob. Sabi ng Bible, sapagkat kanila ang langit, kaharian ng langit. Gusto natin makapasok sa langit, di ba? Mga kapatid, ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin gawin. Dapat meron tayong mapagpakumbabang loob. Mga kapatid. Amen? Baba tayo mga kapatid, sabi ng 4, mga kapatid, sabi dito, bukod sa mapagpakumbabang loob, sabi ng Biblia, mapapalad ang nangaghahapis sapagkat sila'y aaliwin. Yung nangahapis, mga kapatid, ito ay ibig sabihin nito, nalulungkot o nagdadalamhati. Mga kapatid, ito yung bagay na bilang isang Kristiyano, ay hindi natin maiiwasan na darating yung time na malulungkot tayo. Amen? Hindi habang buhay lagi nang nakangmasaya. Hindi habang buhay lagi nang nakangiti. Hindi habang buhay, iisipin mo ang pagiging Kristiyano, relax lang. Hindi mga kapatid, darating time, mga kapatid, na sa pagiging Kristiyano natin, maaaring subukin tayo ng Diyos. Darating yung time na mamamatayan tayo. Tama? Hindi habang buhay, nandito tayo. Amen? Darating yung time, may mawawala sa pamilya natin, kamag-anak natin. Ako mga kapatid, dito sa pag-ano, mga kapatid, yung iba sa atin, nakaranas din naman tayo mamatayan. Amen? Lahat tayo namatayan. Pero, isang bagay mga kapatid, pag ikaw namatayan, ano nagko-comfort? Sabi ng Biblia, iko-comfort tayo. Ibig sabihin, aaliwin tayo. Kumbaga, ito yung isang bagay mga kapatid na kagandahan kapag may Holy Ghost ka. Amen? Amen? Kasi yung magko-comfort sa atin, hindi yung sarili natin, hindi kaibigan natin, kundi yung Holy Ghost na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kapag once na may Holy Ghost ka, ipaparamdam sa iyo ng Holy Ghost na nandiyan ang Diyos. Kasi mga kapatid, minsan, akala natin kapag tayo ay nandiyan, minsan, di ba may mga sad boy? Kapag once na iniwan sila, nasaktan sila, minsan nagkano sila nagpapakanta pa sila, nagpapasoundtrip pa sila ng mga malulungkot na kanta. Yun yung isang bagay mga kapatid na, alam mo yun, na ang comfort nila ay sarili nila. Mas maganda maging comfort natin, mas maganda lapitan natin kapag once na nasa kalungkutan tayo at meron tayong bagay na nagdadalamhati tayo, dapat sa Diyos tayo lumalapit. Amen? Although, masakit talaga kapag ikaw ay namatayan, iniwan, masakit yun. Walang tao na kapag iniwan ka, masaya ka pa. Di ba? Walang taong ganun. Pero tatandaan natin mga kapatid, masakit ang iniiwan ka. Mga kapatid, masakit ang iwan ka mga kapatid. Tatandaan mo, ang sabi ng Bible mga kapatid sa atin, aaliwin tayo mga kapatid. Mapapalad ang mga nagdadalamhati. Kanay na natin. O nalulungkot sapagkat sila ay aaliwin. Ayun yung isang bagay na kagandahan mga kapatid. Sabi ng 5 mga kapatid, ito yung ano natin. Sabi dito, bukod sa nagdadalamhati, sabi ng 5 mga kapatid, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sino gustong tumira sa lupa? Sino gustong tumira sa lupa? Di ba wala makasagot kasi gugunawin ng Panginoon to eh. Pero dito, bilang isang tao tayo, kagaya ni Moses, di ba? Di ba? Kilala naman natin si Moses kung paano binisualize ng Panginoon sa kanya yung promise niya ni Abraham. Mga kapatid, yun yung mga bagay mga kapatid na dito sa lupa, mga kapatid, may promise ang Panginoon.
hindi lang talaga nila naabot, hindi lang talaga nila nakuha yung promise ng Panginoon sa kanila. Pero tatandaan natin mga kapatid, ito yung isang bagay mga kapatid na sabi diyan, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sabi diyan, bilang maamo, ano ba ito, Brother Raymond, yung maamo? Ito yung isang bagay na halimbawa mga kapatid, yung merong isang bagay na dapat una mapagpakumbaba ka, higit sa lahat, mabait ka, pangatlo, maingin ka. Mga kapatid, ito yung humble spirit. Dapat ikaw yung pag nakita ako, kasi may angas kasi ako eh. Kasi hindi nung sa pagano, medyo maangas-angas pa ako. Kasi, syempre, dala ng sanlibutan dati, hindi naman nawawala sa nature ko yun. Na, although, inuunti-unti, ang pagbabago naman, mga kapatid hindi naman siya biglaan. Tatandaan natin, ang pagbabago natin, kahit unti-unti lang. Basta maano natin, ma-reach natin yung bagay na maging partner, natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Tatandaan natin, mga kapatid, na mabait, kailangan natin maging mabait, sabi diyan, maamo. Kasi kapag sa mabait ka, matulungin ka. Isang bagay, mga kapatid, na isang bagay yan ang sinasabi sa akin ni Brother Will sa namin. Kapag kasi mabuting tao ka, nakikita yung liwanag mo. Amen. Nakikita nasa saniputan ka. Tapos isang bagay na naramdaman nila na okay ka, mabait ka. Pero tatandaan mo mga kapatid, kapag ganun ang laging ginagawa natin, kahit hindi natin ka-close, pero ramdam nila ang pabutihan natin, yung kindness natin, tatandaan mo mga kapatid, magiging comfortable sila sa iyo. Bakit? Kasi mabuting tao ka. Kasi mga kapatid, meron nga mga tao na sinasabi na ikaw na ginigod sa Panginoon. Kapag naramdaman nila mabuting tao ka, ano ang sinasabi nila, nararamdaman mo sa iyo ng Diyos? Di ba may mga ganyang, nakaranas po kayo na ganyan? Na sinasabi nila na, panatag loob ko kapag kasama kita. Kasi nga, dahil meron kang mabait na puso. Kumbaga marunong ka, maamo ka kasing tao na humble kang tao. Hindi ka katulad ng iba na may yabang, hindi katulad ng iba na may angas ka. Kasi mga kapatid, tatandaan natin, kapag maangas kasama mo, masaya ba kasi kasama? Masaya, although hindi, yung iba, pero yung iba, masaya. Kasi yung iba sa amin, bilang ako dati, gangster, isang bagay na satisfy ako kapag kasama ko maangas. Mga kapatid, kasi gangster kayo Pero kung iisipin natin, nung ako naging Kristiyano, mga kapatid, ang pangit pala ng sitwasyon ko dati. Mga kapatid, ito isang bagay mga kapatid na na-realize ko, nakakita ko ng gangster doon sa pinag-ikutan namin sa 13. Sabi ko kay Pastor John, ganyan yung kurma ako dati. Ang baduy ko pala dati. Sabi ko gano'n kay Pastor. Kasi nga, iniisip ko mga kapatid na ang layo na pala. Amen. Ang layo na pala nung ginagawa ko dati sa ginagawa ko ngayon. Kasi mga kapatid, hindi na ako sa pag-ano, ang lakad ko dati, mga kapatid, pag ano, Robby Padilla. Oo, mga kapatid, ganyan ang lakad ko dati. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, hindi na ako ganun maglakad, mga kapatid. Na parang, hindi naman sa pag-ano, parang may umaawat sa iyo kapag bubuka-pakpak mo. Oo, mga kapatid, hindi na sa pag-ano. Ganun tayo, mga kapatid. Binago ng ating Panginoon, dapat nakitaan tayo na may naglaw. Mga kapatid, hindi dapat tayo basta-basta. Na dapat kapag nakita ka ng tao, unang tingin sa'yo ng tao, dapat maayos ka. Yun dapat yung una niya makita. Hindi nyo parang, ay, ayoko sa amin, mayabang. Pangit, di ba? Pangit kapag sa Kristiyano ka, bago ganun ang tingin sa atin. Di ba? Pangit, di ba? Kaya mas maganda mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, ang taong nagpapakumaba ay tinataas ng Diyos. Ang taong nagmamataas ay siyang binababa ng Diyos. Amen. Lagi tayo sa magpakumbaba kesa tayo magmataas. Mga kapatid, walang mawawala sa atin na bilang sa Kristiyano, walang mawawala kung lagi tayo nagpapakumbaba. Walang mawawala. Kasi mga kapatid, isang bagay na tinataas mo ang Diyos sa pamamaraan na hindi ka nagmamataas. Mga kapatid, ganyan tayo dapat mga kapatid bilang isang Kristiyano. Although, mahirap maging Kristiyano kasi lagi mo sila pagbibigyan. Pero hindi naman sa
lagi dapat pagbigyan. Dapat may part ka din na kailangan mo rin sila pagsabihan na may pag-ibig pa rin. Sabi nga ng ating preacher kanina, dapat pag nagsaway tayo sa ating kapatid, dapat iparamdam natin yung pagmamahal sa kanya. Mga kapatid, hindi nyo parang nagalit, nagkasala siya, nagkamali siya, bakit ganyan, bakit ganito? Hindi ganoon. Dapat mga kapatid, isang bagay yan na iparamdam natin sa kanya na yung pagkakamali niya, ma-realize niya na sa pamamagitan na pagmamahal mo din bilang kapatid. Mga kapatid, ano pa mga kapatid? Sabi, bukod sa maamo, mga kapatid, na bilang isang Kristiyano, dapat tayo, sabi ng Bible sa 6, mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito yung mga magandang mga kapatid eh. Sabi dyan, sabi nga dito sa notes ko, lagi ka dapat excited sa salita ng Panginoon. Dapat kapag once na pumasok ka sa church, dapat excited ka lagi makinig sa salita ng Panginoon. Hindi mga kapatid, darating yung time na pupunta ka ng church, pagod ka pa. Tapos nung hindi ka pa, mga kapatid, napakahirap mga kapatid dumating sa point na makita tayo ng Panginoon na parang hindi niya tayo binigyan ng pag-asa. Yung isang bagay mga kapatid na parang wala kang Diyos sa buhay. Wala tayong Diyos sa buhay na kasama. Bakit? Kasi una pa lang makikita ka ng tao, ano nangyayari? Malungkot ka. Parang sinakluban ka ng langit at lupa. Mga kapatid, dapat pag Kristiyano ka, pag pumunta ka sa bahay ng Diyos, yes, makikinig na naman ng salita ng Diyos. Alam ko may babaguhin siya. Ganun dapat. Hindi nyo parang pupunta tayo ng church, parang ikaw na lang lahat ng may dala ng langit at lupa. Dapat ikaw dapat yung nakaka-encourage mga kapatid. Pagdating sa loob ng church, hindi ka dapat nila makitaan ng ng problema. Kasi ang tao, although may problema, pero dapat kailangan natin matwist. Pagbuhat sa may kapatiran tayo makakasalubong. May naranasan yan. Yung tipong bigat na bigat ka na, pero pagbuhat sa may nakasalubong kapatiran, natutwist mo yung sitwasyon na para wala ang problema. Kasi mga kapatid, kapag once na ganun yung ginagawa natin, na papasok tayo sa church, na excited tayo sa salita ng Panginoon, sino malulugod? Ang tao ba? Hindi. Kundi ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi ang tao, sabi ng Biblia mga kapatid, mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran. Ito yung mga bagay mga kapatid na kapag once na hindi ka gutom physical gutom ka sa salita ng Diyos. Bakit? May mga tao mga kapatid na dahil hindi sila nakapagtrabaho, dahil nga sa, halimbawa may pasok yung Sunday, hindi nila inaano yung pagkakataon na magkaroon ng pasok, pero inalaw silang pumasok. Ito yung sa bagay na, ito yung, pag ikaw Kristiyano kasi mararanasan mo ito na, ano kaya yung topic nila ngayon? Naranasan niyo yan? Sila, ito mga kapatid sa Diyos ang kapurihan, kapag hindi ako nakakatid, alam mo yung iniisip ko? Ano kaya nararamdaman nila ngayon sa worship? Revival siguro yun. Kasi mga kapatid, kapag ganyan yung mindset natin bilang isang Kristiyano na parang ikaw lagi kang kulang sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, gutom ka sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kapag once na ikaw ay may ginagawa ka, mas busy ka sa iba, na dapat ang Diyos ang inuuna natin. Ito yung bagay mga kapatid na maaaring magutom ka. Kaya nga maraming tao naliligaw Bakit? Dahil kulang sa salita ng Diyos. Yan yung topic natin kanina. Hindi ito yung pinag-aralan natin. Hindi nga ito nalalayo sa pinag-aralan natin kanina mga kapatid Kaya kung iisipin natin mga kapatid, ito isang reminder ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na bilang isang Kristiyano mga kapatid, dapat lagi ka nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Dapat, hindi naman sa pag-ano, dapat kahit may trabaho ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi naman sa pag-ano mga kapatid, ito kapag driver ako Ito yung isang challenge sa akin mga kapatid Pag driver ka, hindi ka na makapagbasa ng Bible amen? Pero may gagawin ka dapat paraan. May audio Bible mga kapatid. May audio Bible. Kaya hindi natin masasabi na wala akong time. Pero ito nga maganda sa generation natin nandiyan na lahat Amen? Tapos tayo, wala pa tayong gagawin. Napakalungkot sa Panginoon kapag isang Kristiyano tama tayo. Amen? Ito yung isang bagay na mahirap sa atin na dapat lagi natin isipin
na dapat lagi tayo nakikinig na salita ng Diyos. Amen. Makinig ka lang, pero huwag mo gayahin. Kasi mga kapatid, pag ginaya mo, tapos mali ka turuan, mahirap ka niyan. Tapos mag-preach tayo sa iba, makakaligaw tayo niya. Amen? Pero dapat kunin lang natin, sabi nga ni ng isang kapatiran natin, kapag once na ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, pinapakinggan mo, halimbawa si Pastor E.T., pinapakinggan mo siya. Isang bagay na i-encourage siya sa akin. Hindi mo ba alam, mas magaling ka? Kasi nakukuha mo yung talent niya. Yung encourage na nakukuha mo sa kanya, meron kang encourage na para sa'yo, na maibabahagi mo sa ibang tao. Kumbaga, kumukuha ka lang sa kanya ng ideya, mga kapatid. Para, pag once na nakakuha ka ng ideya sa kanila, sa kanya, meron ka sasabihin sa iba, pero iba na. Mas maano na yun, mas ma-break na yun, kasi mas maayos na yun, kasi meron ka nakikita na bagay na mas kailangan ng maraming tao. Mga kapatid, yun yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan natin na gawin bilang isang Kristiyano. Dapat lagi tayong excited sa salita ng Panginoon. Dapat, kung alam mo sa sarili mo, nagkukulang tayo sa salita ng Panginoon, lumuhod ka muna sa Panginoon. Then, simulan mo humingi ng guide sa Panginoon at simulan mo magbuklat ng Biblia, mga kapatid. Although, mga kapatid, sa cellphone ako nagbabasa talaga ng Words of God. Minsan nga, yun yung audio Bible. Pero kung iisipin natin, mga kapatid, dapat talaga may physical tayo. Kahit ako, mga kapatid, kanina, na-remind ako kanina sa Words of God. Kaya talagang blessed ako kanina. Bakit, mga kapatid? Yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin, yung salita ng Panginoon, dapat may physical talaga tayo. Bakit? Kasi dati, mga kapatid, yun nga sabi ko kanina, mga kapatid, nung panahon nag-start ako sa Panginoon, naglalakad ako sa amin, ang dala ko, ipit-ipit ko, Biblia, mga kapatid, sa ganito ko. Tapos dumating yung time, mga kapatid, may isang kapatid na tayo nakasama na sinabi niya, brother, dati alak hawak mo, pero ngayon Biblia na. Yun yung magandang testimony, amen? Na dapat kapag once na ikaw nakitaan ka ng tao, dapat may changes. May pagbabago. Kasi mga kapatid, mahirap dumating yung time na Kristiyano ka, pero walang pagbabago. Amen? Dapat may pagbabago, mga kapatid. So, eto mga kapatid, sabi, dapat lagi tayong excited sa salita ng Panginoon. Number 7, mga kapatid, kung may Biblia po tayo, basahin po natin, mga kapatid, sa 7, mapapalad ang mga baging sapagkat sila'y kahabagan. Sabi ng sinerch ko, medyo malalim kasi yung mahabagin Medyo naano ko. Kapag basta meron akong hindi maintindihan, sinesearch ko talaga siya. Sabi dyan ni Google, sa mahabagin, kinuha ka dito yung tender-hearted, yung adjective, mga kapatid. Sabi dyan, si mahabagin daw ay maawain. Yan, mga kapatid. Ito yung isang bagay bilang isang Kristiyano, dapat maawain tayo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ito nga isang bagay, mga kapatid, na may video ko, mga kapatid. May video ko dito, kayong patunay, na yung maawa ka talaga sa bilang isang tao, sa kapwa-tao mo. Pero ito yung isang mahirap Pag maawa ka sa isang tao, pero niloloko ka, mahirap. Kasi mga kapatid, hindi yun sa sa Manila, mga kapatid, may na-encounter ako. Kasi dumating yung time, mga kapatid, unang nakita ko siya, naka-wheelchair. Siyempre matanda, maawa ka. Kasi Kristiyano ka Dapat yung naman tingin siya, nangihingi talaga siya, nakakawa. Alam niyo, dumating yung time, kinabukasan, nakita ko, nakasaklay naman. Nakasaklay naman siya. Sabi ko, kumaling bigla. Kaya ko patunayan, mga kapatid, kahit mamaya pakita ko sa inyo Mamaya pakita ko sa inyo, pagtapos ng preaching ko, mga kapatid. Talagang, nagtaka ako sa kanya. Ang galing. Kasi bigla siya nakatayo. Tapos nakasaklay na lalakad. Eto pa isa, pinamatindi. Tapos na. Hindi ko pinansin, ganun pa rin. Kinatlong araw, nakita ko siya nag-aayos ng niya, yung inupuan niya, yung wheelchair. Tapos yung saklay niya, buhat-buhat niya. Sabi ko, pabira to. Ayos to. Sabi ko, parang
ako yata yung nadali. Yan mga kapatid, yung isang bagay dapat be wise, mga kapatid, sa mga kakaawaan natin. Kasi, yung mga kinakaawaan natin, alam niyo mga kapatid, kaya maraming tao na ayaw nang tumulong sa mga ganyang matatanda sa isang lugar, sa lansangan. Bakit? Kasi mayroong mga manluloko. Amen? Kaya minsan, inisip nila, props lang nila yan. Yan. Kaya yung iba, hindi talaga sila nagbibigay. Pero ito isang bagay mga kapatid na tatandaan natin. Magbigay ka man o hindi, basta binigay mo, nagbigay ka, okay na yun. Huwag mo lang questionin. Alam niyo sa pagtatides, amen? Kaya natin halin tulad yun sa pagtatides eh. Pag once na ikaw nagbigay, huwag mo na isipin kung saan dadalhin. Ganun dapat tayo. Pag tumulong ka sa tao at naawa ka sa kanya at tinulungan mo siya, isa lang isipin mo, mga kapatid, siya na magdadala. Amen. Kung hindi niya madalhin sa maganda, hindi mo siya pagalitan. Pag-pray mo siya. Mga kapatid. Kasi mga kapatid, kapag kinumprot mo isang tao dahil sa sablay ang paggawa niya, sa tingin nyo, hindi siya magagalit. Magagalit yan. Kumbaga, ang pinaka-way na kailangan natin gawin, ipag-pray. Mga kapatid. Yung mga tao na naloloko sa atin, lang natin, ipag-pray lang natin sila. Bakit? Isang bagay na yon na self-defense mo. Hindi physical eh. Kumbaga, para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili rin yun. Mga kapatid. Tatandaan natin, sabi dyan, meron pang isa sabi dyan, kapag mahabagin ka, pangalawa, madamayin ka. Naranasan nyo na magpayo sa kaibigan yung broken hearted? Amen. Mga kapatid, yung feeling na akala mo sa sarili mo, mga kapatid, na tagapayo na lang ba talaga ako? Hindi na ako mag-girlfriend, hindi na ako mag-boyfriend. Di ba naranasan natin yan? Bilang isang Kristiyano, dapat ganyan tayo. Halimbawa, may nakita kang kapatiran na nahihirapan. May kapatiran tayo nahihirapan. Dapat isa tayo sa madamayan natin sila. Siya. Kumbaga, gumagawa tayo ng way para matulungan siya. Mga kapatid, hindi nyo, may problema na siya, dadamayan mo pa, dumamay ka naman, pero, in the bad ways, mga kapatid na yung tipo na, tawag dito, na dadamayan mo siya, meron kasi mga tao na dadamayan para pagtripang ka mga kapatid eh. Pero mga tao, mga kapatid na bilang isang Kristiyano, dapat ayaw madamayin. Kumbaga, may problema ang isang tao na kapatid natin, lalo na kapatid natin yan, iparamdam natin sa kanya na kasama mo kami. Hindi ka namin iiwan. Kasi mga kapatid, kung ang Diyos ka, hindi tayo iniwan eh. Yan pa kayang kapatid natin sa pananampalataya na minahal din ng Diyos. Mga kapatid, paano kapag dumating yung time na may problema na siya, tapos hindi natin siya dinamayan, isa lang ang takbuhan yan. Alam niyo kung saan? Sa inuman tsaka sa mga kaibigan niya na nasa likodan. Yung nakakalungkot na bilang isang Kristiyano, hindi tayo gumawa ng way. Mas nakita niya, ito rin yung mahirap sa isang Kristiyano din. Hindi lang natin iano sa sa pananampalataya natin na bilang sa kapatid siya. Kumbaga, ito rin yung isang mahirap mga kapatid na bilang isang Kristiyano din na dapat alam din natin kung sino dapat yung pupuntahan natin. Kasi mga kapatid, ikaw ang pipili kung saan mo gustong pumunta o magbigay sa'yo ng payo. Kasi mga kapatid, ikaw yung magdadala niyan. Mga kapatid, kung pupunta ka sa mga taong masasama o manginginom, may bisyo, yayakagin ka niyan mag-inom. Yun ang yung isang bagay i-advise niya sa'yo para makalimot ka. Saan? Sa problema. Yun yung maipapayo nila. Pero, sa natin, kung iisipin natin, hindi naman sila talaga makakatulong. Bakit? Sa sisirain mo rin yung sarili mo eh. Amen? Ikaw mismo, mga kapatid, ang makakatuklas na dapat mong pagsabihan ng problema mo. Para madamaya ka. Kaya nga tayo binigyan ng leader para magkaroon tayo ng advice. Hindi naman, lagi tayo i-advise ng natin, leader natin, na laging nandiyan ka, hingi ka pag may problema ka, lagi ka humingi ng payo. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Kumbaga, isipin din natin kung magpapa-advise tayo sa leader natin, dapat yung may kabuluhan, mga kapatid. Hindi yung mga bagay na wala akong pera. Brother James, wala akong pera. Pwede po ba makahiram sa inyo? May hirap advice yan yung gano'n.
Kaya mga kapatid, ito yung mga bagay mga kapatid, dapat damayan natin sila. Kapag basta may nakikita tayo na hirapan na kapatid, dapat nakabackup tayo dyan sa kanila. Dapat iparamdam natin sa kanila, Brad, hindi ka nag-iisa, nandito kami. Kasama natin ang Diyos kapag basta tayo magkaroon tayo ng problema. Sabi nga, magbuhatan tayo ng pasanin, amen? Kasi mga kapatid, kung isa lang ang magbubuhat, mahirapan. Amen? Pero kung marami ang magbubuhat, ano mangyayari? Victory. Amen? Kaya yun yung isang bagay mga kapatid na tatandaan natin sa Panginoon. Pag basta ang kasama natin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Mga kapatid, sabi, bukod doon mga kapatid, sabi dito sa mahabagin, bukod sa mahabagin, sabi dito, sa number 8, basahin natin ang number 8. Sabi diyan, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino gusto makita ang Diyos? Nasa kamay. Lahat tayo. Hindi ba, alam ko na nyo to, na naranasan nyo to, na ano kaya itsura ng Panginoon? Amen? Ano kaya yung, kasi sabi ng Biblia, bawal mahaba buhok eh. Amen? Ikaw yung bawal tayo mga lalaki, bawal tayo magpahaba ng buhok. Diba? Sabi ng Biblia, sa holiness, kung ano natin. Pero yun yung isang bagay na nakukuris din ako, kung gaano kahaba lang ang buhok ng Panginoon. hindi na sa magano nakaplatak kaya Diyos. Yung maiksi lang yung buhok, yung medyo kalbo, ganun. Yung pero naglalaro lang sa ko, kasi nga, gusto ko rin makita ang Panginoon ng personal. Alam ko na magano din nyo sa inyo mga kapatid. Pero, makikita lang natin ang ating Panginoon mga kapatid kung may malinis tayong puso. Amen. Kasi hanggat meron tayo may karamihan tayo bilang tao tama. Hindi natin makikita ang Diyos hanggat meron diyang karamihan. Ito yung isang bagay na may hirap. Sabi nga ng Biblia mga kapatid, mas maganda linisin yung loob bago ang labas. Amen? Kasi kung iisipin mo, sa labas madali mo ipeke eh. Pero yung nasa loob ng puso, yun yung pinaka-mahirap gawin. Amen. Na kung paano, lilinisin. Pero, lilinisin ng Panginoon ang puso natin kung lagi tayo magpapakumbaba. The secret thing, mga kapatid, yung magpakumbaba ka, lagi sa harapan ng Diyos. Yung worship, mga kapatid, laking tulong yun. Hindi na sa pag-ano, mga kapatid, pag ako nag-worship sa Panginoon, feeling ko napaka-down na down ako. Bukod sa prayer. Pero, alam mo yun, kasi lumuluha ka eh. Lumuluha ka. Bakit ka lumuluha? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka worthy. Amen? Amen. Lahat tayo hindi worthy, di ba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may karumihan. Pero ito yung isang bagay na gusto ipaalam sa atin ng Panginoon. Kung gusto natin makita ang Diyos, dapat malinis ang puso natin. Ang hirap maging Kristiyano, di ba? Mahirap. Maraming distraction. Paglabas mo nga lang dyan eh. Di ba? Hindi natin masabi. Kasi ang kaaway, the more ka nakakapakinig ng salita ng Panginoon, gumagawa ang kaaway ng isang distraction. Mga kapatid, akala nyo ba bilang isang Kristiyano, paglabas mo dyan, okay lahat? Hindi. Baka nga mamaya pag-uwi mo sa bahay eh. Pagalitan ka na nanay mo eh. Amen. Amen? Hindi mo masabi. Baka mamaya pag-uwi mo dyan, ano mangyayari sa iyo sa daan? Mayroon kang makasalubong, nabastos ka. Siyempre, hindi naman papayag ikaw na babastusin ka. Darating yung time na magsasalita ka din, siyempre. Hindi dapat yung parang ano lang ikaw, parang wala lang, binastos ka na, wala lang. Kung ba, pagsabihan mo lang din. Pero, wag lang, sabi nga wag lang magkakasala ang iyong puso. Wag. Mga kapatid, kapag ikaw may na-encounter kang isang tao, mga kapatid, na mga kapatid na masamang tao, dapat bigyan mo siya ng bagay, mga kapatid, na dapat mangibabaw, mga kapatid, yung pagmamahal. Sabi dito, mga kapatid, kung gusto natin na sabi nga ng Google, mga kapatid, kung isipin natin, mapapalad na malinis na puso, dapat kapag malinis ang iyong puso, siyempre, italakad na niya yung matulungin ka. Amen. Matulungin kang tao sa mga bagay-bagay, sa iyong pamilya, tumutulong ka sa mga gawaing bahay, mga kapatid. Yun dapat yung mga kapatid na ano natin sa atin, sa pagiging malinis ang puso. Kumbaga, mapagmahal ka.
Yan. Mapagmahal ka dapat. Dapat 100%. Sabi nga, kapag gumawa ka sa Panginoon, dapat 100% pagmamahal mo. Kung bakit mo ginagawa yung bagay niya. Mga kapatid. Kaya muli, mga kapatid, sabi dito, bukod sa malilinis ang puso, gusto natin makita ang ating Panginoon. Sabi ng Nay, mga kapatid, mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Ito yung mga kapatid, yung isang naalala ko mga kapatid, sa preaching niya ng ating kapatid na si Brother James, na maging peacemaker, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, masarap mga kapatid na may nag-aaway na magkabilang angkan, kabilang side, pero ikaw yung nasa gitna. Nakikinig, although ito nga isang bagay na para maiwasan din yung division, dapat marunong ka makinig. Makinig ka sa kabila, makinig ka sa kabila. Pero, dapat yung opinion mo, hindi sa kabila, hindi rin sa kabila, dapat sa gitna. Mga kapatid, kapag once na ikaw ay gumagawa ka ng bagay na ikapapayapa ng isang tao, ng away ng isang tao, ikaw yung tinatawag ng Diyos na peacemaker ka. Mga kapatid, ikaw yung tagapayapa ng mga bagay-bagay na away. Gaya nga dyan sa amin, sa lugar namin, maraming tao dyan, mga kapatid na talagang may murahan, may anggitan, may etc. Na alam mo yun, na sa loob ng sanlibutan, mararanasan mo yan. Hindi mo yan mararanasan na sabihin mo, kahit Kristiyano ka, payapa ka. Hindi. Diyan ka masusubok ng Panginoon. Mga kapatid, saan? Kung paano ka makikinig sa both side. Kasi mga kapatid, yun nga, may isang bagay na nanay ko, naalala ko yung nanay ko mga kapatid na nag-post siya sa Facebook. Sabi ko sa kanya, dapat hindi nyo na pinost. Ito, iwasan natin to mga kapatid yung kapag basta tayo may kaaway, magpo-post tayo sa Facebook, mahirap yun mga kapatid kasi hindi nakikita yung liwanag sa atin dun. Bakit? Parang hindi tayo Christian kapag once lagi kang galit sa Facebook. Amen? Dapat bilang isang Christian, dapat hindi ka palaaway na tao. Kumbaga, although, mararanasan mo natin yan na makaaway tayo na, sabi ko nga, pag ako galit isang bagay pag ako galit, susuntukin ko yan ang salita ng Diyos. Ganun dapat, mga kapatid. Dapat ganun tayo mga Kristiyano, dapat yung may biro, pero may positive, mga kapatid. Halimbawa, may mga bagay na di mo alam ang gagawin, siyempre, unang-una, lumuhod ka. Kung paano i-guide ka ng Panginoon na magkaroon ng kapayapaan yung mga taong nag-aaway sa paligid mo. Yun yung isang bagay na magagawa mo lang yung ipanalangin sila. Na mag-ayos, na magkaroon sila ng kalawang mabuksan ang kaisipan nila, na mapagpatawad yung isa't isa, mga kapatid. Kasi hindi natin kaya yan kung tayo lang. Pero kung kasama natin ang Panginoon, sasamahan niya tayo, mga kapatid. Ito mga kapatid, sabi ng 10, mga kapatid, bukod sa maging peacemaker tayo, mga kapatid, sabi ng Bible, mapagpalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito yung mga kapatid ng yung uusigin ka ng sarili mong pamilya. Naranasan niyo po yun. Yung tipo na ginawa mo naman yung part mo bilang isang anak na kasi nung panahon dati na nag-start ako sa Panginoon, mga kapatid grabe din ako inusig ng magulang ko. Ayaw nila kasi ng pananampalataya natin. Mga kapatid, ayaw nila nang tanggapin. Kasi sabi nila, sulit tayo katoliko. Amen? Lahat naman tayo katoliko dati. Amen? Pero dahil nag-stand ka sa Panginoon, tandaan mo, yan ang unang-unang mong makakalaban, pamilya mo. Bakit? Ayaw nilang tanggapin. Lalo kapag once na lagi mo kaharap ang magulang mo sa inuman, tapos bigla kang nagbago, ano sasabihin sa'yo? Wala na, pangit na yung kabanding. Ganun yung bagay mga kapatid na maririnig mo negatibo. Mga kapatid, negatibo sa sarili mo, pero tatanda mo, itinataas mo ang Panginoon kapag tumatayo ka sa pananampalataya mo. Mga kapatid, hindi ka tuwagan at tumayo ka sa pananampalataya. Tandaan mo, ang Diyos ang tinataasan mo. Kapag once na ikaw tumatayo sa pananampalataya mo. Kaya kung isipin nyo mga kapatid, kung natin, mahirap naman mga kapatid na pinag-uusig ka,
Sasabihin mo din sa church, iniusig ka ng magulang mo, pero ikaw nakailata ka maghapon. Tapos pupunta ka ng church, tapos wala kang ginawa, hindi pa talagang, wala ka talagang ginawa. Tapos pinagalitan ka ng magulang mo, pumunta ka dito. Grabe, pag-uusig sa akin ng magulang mo. Hindi ganoon mga kapatid. Ang pag-uusig ng isang magulang o kaya ng ibang tao sa atin, ito yung nakikita yung liwanag mo. Ito yung bagay na mga kapatid na nakikita na nila sa iyo si Kristo. Na talagang ginagawa mo yung purpose ng Panginoon, na kung ano yung pinapagawa sa iyo. Yun yung mga bagay mga kapatid na talagang uusigin ka. Kasi alam mo kung bakit? Dahil mo kasi ang pangalan ng Panginoon eh. Yung sa mga bagay na yan, mga kapatid. Kaya tatandaan natin mga kapatid, usigin ka man na nasa kapaligiran mo, nasa paligid mo, tatanda mo, lagi natin kasama Diyos. Hindi niya tayo iiwan sa oras na ikaw inuusig, mga kapatid, sa oras na ikaw ay mapapahamak, sa oras na ikaw inaapi, ang Diyos ang laging kakampi natin. Amen? Kaya huwag mong isipin, pag inuusig ka dahil sa katwiran, ito nga po isang bagay mga kapatid, naalala ko mga kapatid, nung panahon na nag-ano ako sa, nag-start ako sa Panginoon, alam niyo yung pinakamasakit na marinig mo sa pamilya mo? Sinabihan ako ng magulang ko, si Brother Raymond yun, nababaliw na. Dahil ang katwiran ng Diyos, sinasabi ko sa kanila. Kasi mga kapatid, mas masarap ikatwiran ang salita ng Panginoon, lalo't alam mo na sa tama ka. Tsaka mga kapatid, ito yung bagay na yan. Hindi naman sa pag-ano, mga kapatid, kung iisipin mo, masaya kapag once niyo yung salita ng Diyos ang ginagamit mo, pang-counter sa kanila, na yung kaisipan nila yung parang ang layo sa Panginoon. Pero yung baluktot, alam mo yung baluktot, pero tinutuwid nila na para maging tama. Pero tayo bilang tayo may alam sa salita ng Panginoon, dapat alam natin kung ano yung sasabihin natin sa kanila. Huwag natin sila bastusin, yung mga nag-uusig sa atin. Dapat nandun pa rin tayo sa part na Kristiyano pa rin tayo. Amen mga kapatid? Kaya ito mga kapatid, sabi ng 11 mga kapatid, mapapalad kayo pag kayo inaalimura. Ito yung magandahan mga kapatid sa atin bilang isang Kristiyano na sinasabi ng Biblia, mapapalad kayo pag kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwigaan ng saring-saring masama na parang kasinungalingan dahil sa akin. Ito yung bagay mga kapatid na mapapalad ang isang Kristiyano kapag inaalimura ka. Pag inaalimura tayo at tayo pinag-uusig at pinagwiwigaan ng masasama. Kumbaga may mga bagay mga kapatid na alam mo yung tipo na kapag basta kayo ay nangaral ng words of God. Kasi ako nangaral ako nung last time. Pero sabi niya, hindi ako naniniwala na nagbago na siya. Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid, dahil sa nakaraan mo, yun yung titignan ng tao para lang mabaluktot nila yung sitwasyon na hindi ka pa nagbabago. Mga kapatid, pero tatandaan nyo, may mga negatibo tayo maririnig talaga. Hindi laging positive ang maririnig natin. Bakit? Kasi nga, ayaw nila. Ayaw din nilang hindi naman sa ayaw nila makakita ng binabago ng Diyos. Kumbaga, ito yung ayaw nila na puntahan mo sila. Kasi yun yung mga tao na takot magbago rin eh. Kapag mas na nilapitan mo na sila. Pero dahil nga mga kapatid, kapag once na tayo pinagwiwigaan ng sari-saring masama, napawang kasi ng malingan. Ito yung sinasabi ng Panginoon na dahil sa Kanya, mga kapatid, dapat hindi tayo ma-offend. Mga kapatid, kung makarinig tayo ng mga negatibo. Mga kapatid, ito nga isang bagay, naalala ko nung ako ni naagano sa Panginoon. Yung tipo na umupo ka sa mga kaibigan mo, hindi ka naman nakiinom. Hindi ako nakipag-inuman sa kanila. Alam niyo ginawa ko? Siniran ko sila ng words of God, mga kapatid. Pero nagiinuman sila noong time na yun, nagiinuman sila. Pero, hindi pa naman sila totally talaga nag-i-start mag-inom. Kumbaga, mag-iinom pa lang sila. Kaya kung bumuelo ako, mga kapatid, na makapag-share sa kanila. Tapos, meron isang tao na dumaan, saan sabi nila, yun si Brother Raymond nyo, nag-iinom na. Oh, di ba? Ito yung isang bagay mga kapatid na hindi nila, although nakita nilang ganun, pero nung time na dumaan siya ulit, ang nag-testimony, alam niyo kung sino? Yung mga sinera ko, na sinabi sa kanya, hindi siya nagiinom, pinang-aralan lang kami saglit bago kami mag-inom.
Yun yung isang bagay na napahiya siya, mga kapatid. Na akala natin, mga kapatid, na walang tatayo sa katotohanan. Merong tatayo kapag was na nasa katwiran ka ng Diyos. Mga kapatid, huwag mong isipin, mga kapatid, sa sarili mo, mga kapatid, na puro negatibo. Dapat isipin mo palagi, kung ginagawa mo naman para sa Diyos yung isang bagay na yan, magpatuloy ka. Bakit? Bakit ka magpapatuloy? Kasi alam mo, sa Diyos mo naman yung ginagawa. Amen. Hindi sa tao. Kasi mga kapatid, kung sa tao tayo titingin, ma-offend ka lang. Kung sa tao ka nakatingin, may hihirapan ka lang. Pero kung sa Diyos mo ginagawa yan, alam mo mangyayari sa'yo, mas talo ka tutubo saan? Sa pagmamahal. Bakit? Mahal mo rin ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi mga kapatid, walang sayang pag sa Diyos natin ginagawa ang mga bagay na para sa kanyang karian, mga kapatid. Tatanda mo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sabi dito sa 12, mga kapatid, sa last verse natin, mga kapatid, sabi dito, "Mangagalak kayo at mangagsaya ng totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nga nauna sa inyo." Ito yung isang bagay, mga kapatid. May mga nauna pala sa atin, bago ito naranasan natin. Mga kapatid, ito yung mga bagay na akala mo ikaw lang nakakaranas. Tandaan mo, tumingin ka sa likuran mo, na baka may nakaranas din yan. Mga kapatid, minsan hinaan lang natin yung sarili natin, sineselfiti natin, nasasabihin natin, ako lang ang nakakaranas dito, pero tatandaan mo, may nauna sa'yo. Mga kapatid, huwag mong tignan yung sarili mo na ikaw lang. Tignan mo rin yung mga naghirap ng panahon ni Kristo. Mga kapatid, maraming tao sa panahon na yun na gustong bumitaw, pero nanatili sila, mga kapatid, na tumayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Bakit? Kasi alam nila kung kanino nila yung ginagawa. Mga kapatid, ito dapat yung isang bagay na kailangan natin gayahin, na dapat kay Kristo tayo nakatingin, hindi sa ibang tao. Mga kapatid, kapag wasa tayo kay Kristo nakatingin, tatandaan mo, hindi kayo iiwan ng Diyos. Tandaan mo, sasamahan ka ng Diyos sa panahon na ikaw ay bagsak na, sa panahon na lubog ka. Tatandaan mo, ang Diyos nandyan lagi sa likuran mo. Tandaan mo, ang Diyos ay mananatili hanggat nakatayo ka sa kanyang pangalan. Yan yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin bilang isang Kristiyano, yung tiwala. Para po sa aking conclusion, mga kapatid, mahal natin si Jesus. Amen. Amen. Mahal na mahal dapat natin si Jesus. Sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 6, mga kapatid, sa aking conclusion, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay siyang yumayaon kasama mo, hindi kanya iiwan, ni papabayaan man. Ito yung isang promise ng Panginoon, mga kapatid. Sa oras na may pagsubok ka, lagi ka sasamahan ng Diyos. Lagi niya sasabihin sa iyo, anak, nandito ako. Mananatili ako sa iyo. Hanggat ikaw ay nakatayo sa akin. Nandito ako sa tabi mo. Mga kapatid, although may hirap bilang isang Kristiyano, na although manghihina ka, pero tatandaan mo, bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan para may mga bagay ka na malagpasan sa buhay mo. Mga kapatid, mahirap talaga maging Kristiyano, pero kung iisipin mo sa sarili mo na nahihirapan ka, mahirap talaga. Pero kung iisipin mo, ang Diyos ay kasama ko, hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwan. Pangako ng Diyos, kapag pangako ng Diyos ang natupad sa salita niya, kapag siya nag-promise, totoo yun. Mga kapatid, hindi yung bibitawan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sabi, magpakatapang ka, minsan maduduwag ka sa sitwasyon mo, kasi alam mo sa sarili mo, limitado lang ang kakayanan mo. Pero tatandaan mo, kaya ka itaas ng Diyos, mga kapatid, sa oras na tinatawag ka ng ibang tao. Mga kapatid, kaya niya itaas. Bakit? Dahil ang Panginoon ay kasama mo. Mga kapatid. Kaya ito lang, mga kapatid, tayo po'y tumayo, mga kapatid. Sana po may natutunan tayo sa oras na ito, mga kapatid, sa ating pinag-aralan, mga kapatid. You are blessed. Amen. Amen. Dapat lagi ng bless, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya hindi sa pagtatagal, tinatawagan ko na po ang tagapamuna ng ating gawain.